Ay, magandang umaga sa inyong lahat. Isang kagalakan na kayo ay bahaginan ng salita ng Diyos. Disclaimer lang po, para lang po ito sa mga pre-believers na nagtatanong regarding born again. So mahalaga po na maunawaan natin na ano ba talaga ang kahulugan ng born again. At ito po ay nais kong ibahagi sa inyo sa oras na ito kasi maraming paniniwala at maraming denomination o religion na hindi lubusan na unawaan ang salitang born again. Ang salitang born again, ano ba ang salitang born again? Ay matatagpuan sa Juan 3:1-21. Kung ikaw ay may Biblia, pwede mong buksan ang salita ng Diyos sa Juan 3:21. Ito po yung ang born again ay salitang galing sa ating Panginoon Jesus na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ipinanganak na muli o isinilang sa pamilya ng Diyos. Siguro nag-isip ko, paano ka ba isinilang sa pamilya ng Diyos? Yung salitang ipinanganak. Ito ay matatagpuan naman sa Juan 1:12. Pahintulutan yung basahin ko, sabi dito, "Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan." Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. So kung ito yung babasihan natin sa sa Juan 1:12, ay may dalawa dyan, nagsitanggap at nanampalataya. So, ang born again ay salitang, ulitin ko, ang born again ay salitang galing sa ating Panginoong Hesus. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ipinanganak na muli o isinilang sa pamilya ng Diyos. Yun po ang kahulugan ng salitang born again. In Tagalog, ito yung ipinanganak na muli o isinilang na muli. Okay, bakit kailangan maging born again? Bakit kailangan ipanganak na muli? Ayon sa ating talata sa Juan 3:1 ay makikita natin yung question na yan, bakit kailangan maging born again? Una, kung babasahan natin yung Biblia, hindi ko na bibigay yung context kasi dadaluyan natin ito mamaya. Himay-himayin natin. Una, sa talatang 3. Juan 3, talatang 3. Ang sabi diyan, upang makita ang kaharian ng Diyos. Upang makita, to see the kingdom of God. Ito'y matatagpuan sa sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos." So ang tanong, bakit kailangang ipanganak na muli? Upang makakita o makita ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, bakit kailangan maging born again? Ayon sa talatang 5 sa Juan 3, upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Basahin natin yung talata na mula sa salita sa translation ng Filipino version, sabi diyan, Juan 3 talatang 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao'y panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, bakit kailangan ipanganak na muli? Una, para makita yung kaharian ng Diyos. Pangalawa, upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, bakit kailangan maging born again? Ito ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 3, talatang 8-10, upang maunawaan ang spiritual things. In other words, kailangan kung hindi kayo pinanganak, hindi mo maunawaan ang mga spiritual things. In other words, ito yung mga katotohanan mula sa Diyos. Basahin ko yung talata, Umiihip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong ito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.
Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. So in other words, ang bawat ipinanganak sa Espiritu ay mauunawaan ang mga spiritual na katotohanan. So nakuha natin na mahalaga pala mahalaga ang maging born again. Paano naman magiging born again? Paano maging born again naman? Kanina, bakit kailangan? Ngayon, paano naman magiging born again? Sa Juan 3, Kapitulo 3, talatang 1, sabi ito, hindi sa relihiyon mo. Kasi ang kausap ni Jesus ng panahong yun ay Pariseo. Doon natin, hindi sa relihiyon mo. Na kung saan ka belongs. Hindi yun dito kasi, pag binasa mo yung talata sa Kapitulo 3, talatang 1, maging isang Pariseo may isang Pariseo na nangangalang Nicodemo. Okay? So, hindi sa position mo. Kanina, sabi ko sa inyo, hindi sa relihiyon, ngayon, hindi naman sa position mo. Sabi dito, may isang Pariseo na nangangalang Nicodemo. Okay, kanina, paano magiging born again? Hindi sa, pagiging Pariseo mo. Pangalawa, hindi pagiging pinuno. So, hindi guarantee na ikaw ay religyoso at hindi rin guarantee na ikaw ay pinuno o leader ng isang grupo. Pangatlo, paano naman magiging born again? Ito ay matatagpuan sa Juan 3:10. Hindi sa natapos mo. Hindi sa may naabot ka. Basahin ko yung Juan Kapitulo 3, talatang 10. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo naunawan ang mga bagay na ito. So, malinaw, kanina pinaliwanag bakit kailangan maging born again at paano magiging born again. Ito, kundi o bagkus. Paano maging born again? Ang sabi ko na, paano magiging born again kundi sa pananampalataya mo sa anak ng Diyos. Ito yung hindi naunawaan ng marami pagdating sa John 3:16. Pananampalataya mo sa anak ng Diyos. Yun ang sabi sa John 3:16. Na mahalaga na maunawaan mo paano maging born again kundi sa pananampalataya mo sa anak. Ito, basahin ko sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano magiging born again? Kailangan mo sumampalataya sa anak ng Diyos. Pangalawa, para higit nating maunawaan, ay matatagpuan sa verse 17 o sa talatang 7, sa paniniwala na si Jesus ay tagapagligtas mo. Yan. Paano? Mahalaga na maintindihan mo kanina, pagsampalataya mo, pangalawa, ay ito sabi, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. So makikita natin na ini-emphasize sa verse 16 na kailangan mong manampalataya sa Panginoong Jesus. Pangalawa, kailangan mong paniwalaan na si Jesus ay tagapagligtas. Pangatlo, ito ay sa talatang 18-19 at paano maging born again sa pagtalikod mo sa kasalanan. Allow me to read that verse na mabilis. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Verse 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa libutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Paano maging born again? Pangapat, sa pagsisimula na mamuhay sa katotohanan. It is found in verse 20 to 21.
mahalaga na namumuhay tayo sa katotohanan. Ano po? Kasi ito ang pahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ang bawat isa ay gumagawa ng masama at napuput sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Verse 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. So, namumuhay sa katotohanan. Yun yung pang-5. Panghuli, ang tunay na born again na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sabi sa salita ng Diyos sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kuha nyo? I hope na ang katotohanan na ito ay nagpapakita sa atin na may direksyon ng ating pananampalataya. Okay, sabi sa Hebrews 10:26, matapos nating malaman ang tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin magkasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So if you are born again, ay namumuhay ka na sa katotohanan, at panghuli, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ikaw ba ay napagpala ng mensahe ito? Pakishare naman, no? Mag-like ka sa ating FB. Kung may comment ka at gusto ng maliwanag, magbigay ka ng questions sa comment section. Thank you and God bless you.